Mga kaibigan, marapat po lamang na hanapan ng tao ang sino mang nagpapakilalang mangangaral ng Biblia. Kailangang hanapin yung kanilang credentials o yung karapatan para po mangaral. Kapag wala silang maipakita, kapatid na Glenn, ay hindi dapat pakinggan yung nagpapakilalang yon na di umano'y tagapangaral ng Biblia. Opo, ang tanong po natin ngayon, kapatid na Romel, bakit po hindi lahat ng nagpapakilalang mangangaral ng Biblia o ng Ebanghelyo ay dapat pong pakinggan ng tao? Ako po ang kapatid na Glenn Mark Mingita at makakasama po natin sa gagawin nating discussion ang kapatid na Romel Topacio, isa rin pong ministro ng Iglesia. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Romel. Magandang araw din sa iyo, kapatid na Glenn, at sa lahat po ng aming mga mahal na taga-subaybay sa programang ito. Kapatid na Romel, sa isa pong karaniwang senaryo, pagka ang isang tao nagkakaroon po ng karamdaman, ang hinahanap niya ay isa pong doktor o manggagamot, di po ba? Kapag ang isang tao naman nangangailangan po ng mga pagpapayong legal o kaya yung may kinalaman po sa batas, ang hinahanap naman po ay abogado. Kapag po merong kaguluhan o kaya ay may krimen na nangyari, ang tinatawagan naman po ng tao ay ang pulis, di po ba? Pero ang magpapatotoo po na yung mga taong yun na nabanggit po natin ay may karapatan na tuparin o gampanan yung kanilang pananagutan, yung kanilang credentials. Kaya nga po hinahanapan sila ng lisensya at hinahanapan po ng badge, di po ba? Yung kasing credentials na nasa kanila, kapatid na Glenn, yun ang nagpapatotoo na siya ay talagang doktor, siya ay talagang abogado o kaya ay talagang pulis at hindi nagpapanggap lamang. Lalo na nga kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pagre-relihiyon, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, marapat po lamang na hanapan ng tao ang sino mang nagpapakilalang mangangaral ng Biblia. Kailangang hanapin yung kanilang credentials o yung karapatan para po mangaral. Kapag wala silang maipakita, kapatid na Glenn, ay hindi dapat pakinggan yung nagpapakilalang yon na di umano'y tagapangaral ng Biblia. Opo, ang tanong po natin ngayon, kapatid na Romel, bakit po hindi lahat ng nagpapakilalang mangangaral ng Biblia o ng Ebanghelyo ay dapat pong pakinggan ng tao? Sa unang Juan 4, ang talata ay 1. Mga ginigiliw kong kaibigan, huwag ninyong paniwalaan ang bawat bagay na inyong naririnig. Maingat na timbangin at suriin ninyo kung ano ang sinasabi ng mga tao sa inyo. Hindi lahat ng nagsasalita tungkol sa Diyos ay nanggagaling sa Diyos. Napakaraming nagsisinungaling na tagapangaral ang nakakawala sa daigdig. Nilinaw dito ni Apostol Juan, kapatid na Glenn at mga kaibigan, na hindi lahat ng nagsasalita o nangangaral tungkol sa Diyos ay nanggagaling sa Panginoon Diyos. Sapagkat napakarami niya ang mga nagsisinungaling na tagapangaral na nakakawala sa daigdig na ito. Opo, dapat po na masuri, di ba, kapatid na Romel? At timbanging mabuti kung yung pinakikinggan ba ng tao na mangangaral tunay na sugo ng Panginoong Diyos. Tama yun, kapatid na Glenn. Bakit po ba dapat pang suriin, dapat pang timbanging mabuti kung yung nangangaral ng Biblia ay tunay na sugo ng Panginoong Diyos? Basahin natin ang sagot sa Biblia. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo dito po sa Roma, sa 10, ang talata po ay 15. Ganito ang sagot sa atin ng Biblia. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang sabi sa atin ni Apostol Pablo, kapatid na Glenn, ay paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa mga tuwid, mga kaibigan, wala pong karapatang mangaral ng Biblia o ng mga salita ng Panginoon Diyos ang sino mang hindi naman sinugo ng Panginoon Diyos. Opo, bakit po sa mga tunay na isinugo ng Panginoong Diyos, dapat po na sumangguni ang tao tungkol sa mga aral o sa mga kalooban ng Panginoong Diyos? Ganito po ang sagot ng Biblia, mga kaibigan. Basahin natin ang nakasulat sa Juan
3, ang talata po ay 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Tandaan po natin, mga kaibigan, na mahalaga po na hanapin sa isang nagpapakilalang mangangaral yung kanyang credentials. Apo. Kapatid na Glenn, siya ba ay talagang may karapatan Apo. na mangaral ng mga salita ng Panginoon Diyos? Opo, yamang nabanggit na rin po ninyo, kapatid na Romel, na napakahalaga na hanapin po yon. Ito naman po ang tanong. Ano po bang masamang ibubunga, kapatid na Romel, kung pangahasan ng sino man na hindi naman isinugo ng Diyos na ipangaral po ang Biblia? Dito po, mga kaibigan, sa 2 Pedro sa 3, ang talata po ay 16. Ganito ang nakasulat. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa bagay na ito, yun din ang lagi niyang binabanggit. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga taong mangmang at walang katiyakan. Gayon din ang ginagawa nila sa bahagi ng kasulatan, anupat wala silang ipinahamak kundi ang kanilang sarili. Mga kaibigan, hindi po ikaliligtas, kundi ikapapahamak kapag pinangahasang ipangaral ng hindi sugo ang mga salita ng Panginoon Diyos. Sapagkat batay sa binasa natin, kapatid na Glenn, ang mga hindi sinugo ng Panginoon Diyos ay binibigyan nila ng maling pakahulugan ang mga salita ng Panginoon Diyos. Opo, kaya ano pong ibubunga nun doon sa nangahas ng ipangaral po ang Biblia o ang Ebanghelyo? Mapapahamak sila, kapatid na Glenn. Napakapanganib po nun. Oo, napakapanganib talaga. Kapag kayong mapapahamak, ay umakay doon sa isang tao, ang kauuwian din, tiyak pong kapahamakan. Kaya mga kaibigan, huwag tayong pumayag na mangyari po sa atin ito, na tayo ay dadalhin ng isang nangangaral na wala namang credentials, di ba? Wala namang karapatan. Oo, hindi naman tunay na sugo ng Diyos dahil siya tiyak patungo sa kapahamakan at kung tayo ay maaakit niya, yun din ang ating patutunguhan, kapahamakan din. Opo, kaya sa bahagi pong ito, kapatid na Romel, ang alamin po natin, paano po malalaman? Kasi sabi nga po kanina, suriin natin, timbangin nating mabuti, kung yung nangangaral ay tunay na sugo. Paano po malalaman sa pamamagitan po ng Biblia kung yung nangangaral po ng Ebanghelyo ay may credentials, may karapatan at tunay na sugo ng Panginoong Diyos? Basahin natin ang sagot sa Biblia. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Isaias 8, ang talata po ay 20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Batay sa binasa natin, mga kaibigan, sila ay nagsasalita o nagtuturo ng pawang mga kautusan o mga aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi po sila umiimbento. Diyan pa lang po, kapatid na Romel, pwede nang suriin talaga kung yun bang nangangaral ay tunay na sugo. Kapag ang itinuturo niya lihis po o iba doon sa kung ano talaga nakasulat sa Biblia, hindi po tunay na sugo. Hindi dapat pakinggan. Matangi po doon, kapatid na Romel, ano pa po ang nagpapatotoo ng karapatan ng isang tunay na sugo? May banggit doon sa binasa natin na bukod doon sa ang itinuturo niya ay kautusan, meron pang patotoo. Opo. Ayun. Opo. Alin po yung patotoo na yun, kapatid na Romel? Pakinggan natin, mga kaibigan, ganito ang sagot sa Apokalipsis 19. Ang talata po ay 10. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na merong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Mga kaibigan, ang patotoo po na tinutukoy para makilala ang tunay na sugo ng Panginoon Diyos ay ang patotoo ng hula o meron siyang
paunang pahayag ng Panginoon Diyos patungkol sa kanyang pagiging sugo. Opo. Kaya mga kaibigan po namin, dito po natin dapat sukatin ang mga nangangaral po sa atin. Taglay ba nila ang mga credentials na ito na itinuturo ng Biblia o patotoo ng pagiging tunay na sugo? Bumasa po tayo ng ilang halimbawa, kapatid na Romel, mula po sa Biblia. Sino pong isang halimbawa na isinugo ng Panginoong Diyos na may patotoo ng hula na nakasulat po sa Biblia? Ito ang isa, kapatid na Glenn. Mga kaibigan, subaybayan po ninyo. Nakasulat sa Isaias 40, ang talata po ay 3. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang langsangan para sa ating Diyos. Dito, kapatid na Glenn, may binabanggit na tinig na sumisigaw sa ilang para ihanda ang daan ng Panginoon. Sa makatwid, tiniyak po sa hula yung gampanin po nung isinusugo. Sino pong kinatuparan po nung kapatid na Romel? Mga kaibigan, ang sugo po ng Panginoon Diyos na tinutukoy rito ay si Juan Bautista. Meron siyang patotoo ng hula tungkol sa kanyang pagiging sugo ng Panginoon Diyos. Matangi po kay Juan Bautista, sino pa po ang sugo ng Diyos na may patotoo rin po ng hula? Ito pa ang isa pang halimbawa, kapatid na Glenn at mga kaibigan. Isaias 49, ang talata po ay 6, ganito ang nakasulat. Oo, kanyang sinasabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Mga kaibigan, may hinuhulaan po rito na lingkod o sugo ng Panginoon Diyos na ang sabi, kapatid na Glenn, ay ibibigay na pinakailaw sa mga hintil para anya sa kanilang kaligtasan. Mga kaibigan, ang tinutukoy po rito ay si Apostol Pablo. Gaya po ng mababasa natin sa Aklat ng Gawa sa 13:47. Sa makatuwid, kapatid na Glenn, meron ding patotoo ng hula si Apostol Pablo sa kanyang pagiging sugo ng Diyos. Matangi po kay Juan Bautista at kay Apostol Pablo, sino pong pinakadakilang sugo ng Diyos na mayroon din pong patotoo ng hula na nakasulat sa Biblia? Sundan po ninyo, mga kaibigan, balikan natin ang propetang si Isaiah sa 61, mga talatang 1 hanggang 3, ganito po ang nakasulat. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng panghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak, nakahalili ng mga abo, ng langis, ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, nakahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Mga kaibigan, ang tinutukoy po rito na sugo na meron din patotoo, kapatid na Glenn, na hula ay ang pinakadakilang sugo ng Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po ipinaliwanag ng Panginoong Hesukristo yung hula tungkol po sa Kanya? Ganito ang sagot sa atin, mga kaibigan, sa Aklat ng Lucas sa 4, mga talatang 18 hanggang 21. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita,
upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon, at binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ng nanga sa sinagoga ay nangakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Mga kaibigan, ipinaliwanag po ng Panginoong Hesukristo na siya ang tinutukoy sa hula. Kaya mga kaibigan, napansin po ba ninyo, consistent na ang mga isinugo ng Diyos katulad po ni Juan Bautista, ni Apostol Pablo at ng Panginoong Hesukristo ay may binabanggit o nagpapatotoong hula tungkol sa tungkulin na kanilang gagampanan. Ito po ang nagsilbing credentials nila bilang sugo ng Panginoong Diyos. Tama. Marahil ito naman po sinasabi ng mga nakikinig po sa ating ngayon, kapatid na Romel. Wala namang pagtatalo, talagang mga isinugo sila ng Panginoong Diyos at nakasulat sa Biblia. Pero ang kapatid na Felix Manalo, yayamang siya ang kinikilala nating sugo ng Diyos sa mga huling araw. Baka iniisip ng mga nakasubaybay po sa atin, meron din bang hula o paunang pahayag ang Biblia patungkol sa karapatan ng kapatid na Felix Manalo bilang sugo ng Diyos? Meron, kapatid na Glenn. At kukuha tayo ng isa no, sa napakaraming hula. Po niya, patotoo ng Biblia tungkol sa kanyang pagiging sugo. Mga kaibigan, ang isa po sa mga hula na nagpapatotoo sa pagiging sugo ng kapatid na Felix Manalo, mababasa po natin dito sa Apokalipsis sa 7:2, ganito ang nakasulat. Dito na po sa Young's Literal Translation, sa Filipino na po. At nakita ko ang isa pang sugo na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. Mga kaibigan, ang hinuhulaan po rito na sugo ng Panginoon Diyos ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Natitiyak po natin na siya ang kinatuparan ng hula sapagkat binanggit, kapatid na Glenn, yung dako na kanyang pagmumulan. Sikatan ng araw o malayong silangan, ang bansa na kinatuparan ay ang bansang Pilipinas. At ayon sa hula, taglay ng sugo ang tatak ng ating Panginoon Diyos. Opo, batay pa rin po sa hula o paunang pahayag na nakasulat sa Biblia, ano po ang gampanin ng kapatid na Felix Manalo bilang sugo na nagtataglay ng tatak ng ating Panginoong Diyos? Ang babasahin natin, kapatid na Glenn, ay Apokalipsis 7:2 at pagkatapos itutuloy natin sa talatang 3. Ganito po ang mababasa natin, mga kaibigan. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Taglay po ng kapatid na Felix Y. Manalo ang tatak ng Panginoon Diyos. Kaya ang kanyang gampanin, kapatid na Glenn, ay pagtatatak no, sa mga alipin ng Panginoon Diyos. At hindi po nag-iisa, mga kaibigan, ang sugo sa gawaing pagtatatak. Sapagkat ang sabi po doon sa hula na binasa natin, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Alin po yung tatak at paano po yung pagtatatak, kapatid na Romel? Niliwanag yan ni Apostol Pablo, kapatid na Glenn. Mga kaibigan, mababasa natin sa Efeso sa 1, ang mga talata po ay 13 hanggang 14. Kayo may naging bayan ng Diyos, nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo.
ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamta natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang tatak, kapatid na Glenn, ay ang Espiritu Santo. Mahalaga ito, mga kaibigan, sapagkat ito po ay tatak ng pagkahirang ng Panginoon Diyos. Katibayan na kakamta natin ang kaligtasan. Ang pagtatatak naman na itinatanong ng kapatid na Glenn ay pangangaral po ng sugo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. At yung mga natatakan, kapatid na Glenn, sila yung mga nakinig sa pangangaral ng sugo, sumampalataya, at pumayag sila na mapabilang sa bayan ng Diyos na sa panahong ito ay ang Iglesia ni Cristo. Opo. Sa makatwid, kapatid na Romel, ang tungkuling gagampanan ng kapatid na Felix Manalo bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito ay may kinalaman po sa kaligtasan. Tama. Kaya mga kaibigan po namin, ang hinuhula ang sugo ng Diyos sa Apokalipsis 7:2-3 na ang kinatuparan ay ang kapatid na Felix Y. Manalo ay may credential na mula sa Panginoong Diyos. Ganon din po ang mga ministro at evangelical workers sa Iglesia ni Cristo sapagkat ang kanilang credential ay nakaugnay sa karapatan ng kapatid na Felix Y. Manalo. Sa pagkakataon pong ito ay makakasama naman natin si kapatid na Yen para po sa ating feature. Maraming salamat kapatid na Glenn at kapatid na Romel. Dinakila ng kapatid na Felix Manalo ang mga salita ng Panginoong Diyos. Ang ipinangaral niyang katotohanan, ang sinasampalatayanan at nahahayag sa buhay ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin ang music video na ito.
Maging sa pamamagitan ng sining gaya ng napanood po nating music video ay nahahayag ang pagpapahalaga, pagtanggap at pagmamahal ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang pagmamahal ding ito ang patuloy na paninindigan ng mga kaanib sa Iglesia sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, sapagkat ito ay utos ng Panginoong Diyos. Ako po si kapatid na Yen Argabioso. Balik po sa inyo kapatid na Glenn at kapatid na Romel. Maraming salamat po kapatid na Yen. Mga kaibigan, pinakahahangad po ng programang ito na matupad ang napakadakilang hangarin ng Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y makaalam ng katotohanan at maligtas. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, samahan po ninyo kami sa isa pong panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng napakarami Amen. sa pamamagitan po ng mga programa ng iyong banal na iglesia na ituturo po sa napakaraming mga tao ang iyo pong mga dakilang katotohanan na napakahalaga po na malaman at sampalatayanan po namin para po lahat kami ay makarating sa kaligtasan. Katulad po sa pagkakataong ito, na ibahagi po namin sa kanila na napakahalaga po ng iyong pagsusugo sa mga huling araw. Amen. Na ang kinatuparan ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Amen. Na dahil dito magkakaroon po kami ng karapatan sa tunay na pagsamba at paglilingkod. Amen. At meron pong matibay na pag-asa sa kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Amen. Sana po ang mga katotohanan ito lalo pong nagpatatag at nagpatibay sa lahat po ng iyong mga anak sa mga huling araw at sa mga mahal po naming mga panauhin, nawa maging daan para po sila matawag din sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Kasama po naming magmamana ng mga pangako mo po sa amin. Amen. Binasbasan mo po ang kabuuan ng iyong banal na iglesia at ang aming tagapamahalang pangkalahatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.